Dahil nga sa sulat na inilagay ni Lynette sa bulsa ni Harry, napagtanto ni Harry na kailangan ni Lynette ng tulong. Si Zoe naman ay handang-handa na sa kanyang madamdaming pagtatapat kuno. Bagay na nahintakutang tinutulan ito ni Moira. Subalit si Zoe ay desidido nang ipagtapat kay RJ ang katotohanan. Sinabi niya na kaya siya nawawala lagi ay nandun siya sa hotel ni Moira at lagi niya itong kasama dahil hiyang-hiya na siya sa mga nangyayari. Dahil pati siya ay napapagbintang may kinalaman sa pagkawala ni Don Pepe. Talaga namang like mother, like daughter ha? Turoan ka Zoe ha? Sobrang madadala ka sa drama ni Zoe. Sinabi niya na yun ang sinasabi ni Annalyn, kaya siya yung napapagbintangan at yun din ang iniisip nila RJ. Yun daw ang iniisip nila samantalang pamilya sila ni Zoe. Para maging kapani-paniwala, sinabi niya kung minsan iniisip niya na parang hindi siya kapamilya nila at hindi nila kadugo. Perfect Zoe, kapani-kapaniwala, ang paniwalang paniwala naman si RJ. At tuwang-tuwa naman ang malditang si Moira. Pero take note, hindi naniniwala si Giselle. Mukhang hindi kumbinsido. Sa galing ng acting niya, pinalakpakan siya ni Giselle at ang sabi ni Giselle, ilang araw niyang minemorize ang monologue na ito. At sinabi niyang hindi siya naniniwala kay Zoe. Sabi naman ni RJ ay pakinggan ang pagliwanag ni Zoe. Sinabi ni Giselle kay RJ, naniniwala ka ba sa mga yan? Hindi ako naniniwala sa mga yan. Sumama na rin ang dramatistang itong si Moira at sinabi niyang, sorry kung hindi niya sinabi kasi gusto niyang bigyan ng space itong si Zoe. Laglag ang luha si Punohog nitong si Moira kaya talagang paniniwalaan mo ang kanyang drama. Kaya naman si RJ naggulumihan nun. Dahil sa pampamas na arte ng dalawa, mukhang maniniwala na nga si RJ pero si Giselle hindi pa rin. Sa hinip naman ay ikinulong ng mga masasamang loob nito sa isang sulok. Sinabi ng lalaking ito kay Lynette na huwag siyang gagawa ng anumang hindi nila magugustuhan. Wala namang nagawa si Lynette kung hindi magtanong na lang na bakit nangyayari sa kanila ang ganito. Pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Nagsorry si Giselle kina Moira at Zoe pero sinabi niyang hindi pa rin siya naniniwala at bahala na lang si RJ kung naniniwala sa mga ito pero sinasabi niya na sinisigurado ko sa iyo na magsisisi ka kapag nalaman mo ang katotohanan. Habang matamang nakatingin si RJ kila Moira at Zoe, bigla itong nakatanggap ng isang mensahe. At nang buksan niya ang message na ito ay tumambad sa kanya ang litrato ni Don Pepe. Kaya sinabi nito kay Giselle na nahintakutan at iyak ng iyak. At dahil super galing umarte ng mag-inang ito, ay talagang hindi mo mahahalatang may kinalaman sila. Nag-hysterical si Giselle ang makita ang kalagayan ng kanyang ama. Tumawag ang salarin at nang aasar pa na tinatanong si RJ kung nagustuhan ba nito ang ipinadala nitong picture. Galit na galit naman dito si Giselle. Tinanong ni RJ kung ano ang kailangan ng mga ito. Bagay na nagustuhang tanong ng salarin at sinabing kailangan nila ng 100 milyon. Sabi ni Giselle, ano ang nasisira na ba kayo ng bait? Subalit sinabi ng salarin na mayaman kayo at kaya niyong ibigay yung pera. Sabi naman ni RJ, sige, ihahanda namin ang pera. Nagustuhan ng salarin ang sagot ni RJ at sinabing madali nga para talagang pag-usapan mayayaman. Sinabi nitong kinabukasan ng alas 11 ay tatawag siyang muli at ihanda na lang ang pera. At pinagbilinan pa nito sila na huwag tatawag ng pulis dahil marami sila at nasa tabi-tabi lang. Isang mali lang nilang kilos, maaaring mamatay si Don Pepe. Hindi talaga pakakabog sa tingan nitong si Moira at sinabi nito sa mga salarin na may araw din kayo na mahuhuli din kayo. Tudo iyak pa at ang sabi ay, we need to find them. Sabi ni Giselle, find them? Baka nga kayo kasabot ng mga kriminal na yan eh. Pero sinita na siya ni Ubing at sinabi wala na nga daw kinalaman si Moira at si Zoe sa nangyayari. Nag-hysterika ng husto si Giselle at sinabing tumawag na sila ng pulis. Pero sinabi ni RJ na hindi pwede at pera lang ang kailangan ng mga suspect. Kunwari naman ay umayon itong si Moira sa mungkahin ni Giselle at tumawag ng pulis at kailangan daw nila ang tulong ng mga pulis. Pero hindi pumayag si Ubin dahil kailangan nila ng buhay ang kanilang papa. Dahil ito sa iyo bro, hate ang Zoe.
dahil sa kasinungalingan mo manang-mana ka dyan sa nanay mo. Ito namang tunay na tatay ni Brujita na si Doc Carlos kinausap naman si Annalyn. Gaya ni Brujita, dramatista din ito. Sinabi nito kay Annalyn na huwag mo sanang isipin na pumapanig ako kay Zoe. At parehong gusto ni Annalyn at ni Zoe na mabalik ka kanyang lolo. Ang kaibahan nga lang ay sinisisi ni Annalyn daw si Zoe. At ayaw tantanan ni Annalyn si Zoe at parang ligin na ligil si Annalyn kay Zoe. Sinabi ni Annalyn na hindi yan ang kanyang purpose, pero bakit hindi siya sagutin ng diretsyo ni Zoe? At dahil nga tatay siya ni Brujita, talagang ipinagtanggol magaling ni Carlos si Zoe. Sinabi ni Carlos na sa tingin niya ay gustong patunayan ni Annalyn sa lahat na tama siya. At sana daw ay madaman din ni Annalyn na nagkakamali din siya. At maisip nito ang mga consequences ng mga actions niya. Sinabi ni Carlos na mag-aaway sila ni Annalyn at si Moira ay aawayin naman si Annalyn at susugurin pa ni Moira si Lynette. Hanggang sa masira ang buhay nila. Kaya nakiusap siya kay Annalyn at tigilan ang lahat upang hindi masira ang buhay nila. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi niya sinasabi na nag-uusap sila ni Zoe. Dahil mayroon daw mag-iisip ng masama. At sinabi niya pa kay Annalyn na huwag nang mabanggit ito kay Lynette. Nangako si Annalyn na hindi sasabihin kay Lynette ang lahat. Subalit, sinabi niya rin na hindi siya mapipigil na maalaman ang katotohanan. Nagkaroon naman ang masamang loob na ito sa mga kagamitan doon sa kwartong kinalalagyan nila. Hanggang sa makita niya ang uniform ni Annalyn, sinita naman siya ni Lynette. Samantalang sa labas ay dumating na ang sinasakyan ni Harry. Nagparingali nga ito habang pinag-iisipan pa rin kung anong ibig sabihin ng sulat na ito. Pumasok siya ng bahay na walang nakakaalam. Nakiramdam siya sa paligid. At ang manyakis naman ito na pagtripan talaga ang uniform ni Annalyn at mabango pa daw. Bababa naman ang leader kaya pinabantayan sa kasamahan niya si Lynette. Pilit na inaagaw ni Lynette ang uniform ni Annalyn sa masamang loob na ito. Nakapasok na nga ng pabahayan si Harry at kinuha niya ang base na ito. Sakto namang bumababa ang leader ng masamang loob kaya nagtado si Harry sa ilalim ng hagdanan. Tumingin pa ang leader dun sa kanyang kinaroroonan at sa kabutihang palad hindi siya nakita nito. Kaya pagtalikod ni Dax ay sinamantala ni Harry at umakyat siya sa ng hagdanan. Nagbubunye naman ang demonyetang manugang na ito. Sinabi niya pa tong well done. Binati niya pa ang maitimang budhi din itong si Balahadja. Ipinaalaala dito ang kanilang kasunduang hatian na 70-30. Tinanong ni Moira kung ibabalik pa daw si Don Pepe. Pero sinabi ni Balahadja, Madam, kaya nga malaki ang hati ko eh. At ipinaalala ni Moira ang tungkol sa kanilang sekreto. Sinabi naman ni Balahadja na huwag na siya mag-arala dahil wala nang makakalam na kanilang sekreto. Sinabi ni Moira kay Balahadja na siguraduhin ito. Si Arjun naman ay paniwalang-paniwala sa arte ni Zoe, kaya ito pa humingi ng pasensya sa kanya at iningi na rin ang pasensya dito si Giselle. Sinabi ni Zoe na nagpapaniwala kasi sila kay Annalyn kaya ganun. Sinabi ni Zoe na pareho si Giselle at si Annalyn na binubulag ng galit at siya lang ang nakikita lagi ng mga ito. Patuloy na nagsorry si RJ kay Zoe at sinabi pang huli lang nang maisip niyang mayaman ang kanyang ama at pwede nga itong makidnap for ransom. Sabi ni Zoe at least daw ngayon ay napatunayan mo na silang kasalanan at inosente silang mag-ina. Sinungaling. Nang tumalikod si Zoe, tinanong ni RJ kung meron ba talaga silang plano ni Moira. Siyempre, dahil napag-usapan na sinabi niya siyempre meron at gusto na ni Moira pumunta ng States at gusto nga daw siyang isama eh. Dahil awang-awa na daw siya kanyang ina at hindi na daw kaya ng kanyang ina ang nangyayari. Siya rin man daw ay gulong-gulo na. Gusto niya nang umalis pero hindi daw siya maiwan at siya ang iniisip nito. Pero gulong-gulo na daw siya at tunan siya makausap kundi ang kanyang ina. Noon binanggit ni RJ si Dr. Benetes na biglang ikinagulat ni Zoe. Niyakap yun ni RJ at sinabing mula ngayon ay wala siyang mag-arala tungkol sa kanyang mga problema na handa na siyang makinig. Nangako si RJ na hindi niya pababayaan si Zoe at hindi nila pababayaan ang isa't isa.
Si Harry naman ay nakarating na sa kwartong kinaroroonan ni Lynette. At nang makita siya ni Lynette, ay nilansi ni Lynette ang masamang loob na ito. At sinamantala yun ni Harry at pinokpok niya sa ulo ng dala niyang base ang lalaking ito. Nang malugmok ang lalaki ay nung dumamadaling silang tumakas. At tinanong pa ni Harry kung okay lang ba daw si Lynette. Sabay naman pagdating ng lalaking ito na kinagulat nilang dalawa. Makatakas kaya ang dalawa